Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Muling nakapagtala ng sunod-sunod na phreatic eruptions ang Bulkang Taal nitong Huwebes, ika-16 ng Mayo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nasa 5 minor ngunit sunod-sunod ang naitalang naibugang asupre ng bulkan. Sa kabila ng nakakabahala at patuloy na aktibidad na ito, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang status ng Bulkang Taal. May kabuuang 4,239,483 individual ang tatanggalin na opisyal na listahan ng mga botante. Batay sa Commission on Elections o COMELEC, ito ay dahil sa hindi pagboto sa dalawang magkasunod na ginaganap na halalan. Magiging kabawasan naman ang kabilang na ito sa kasalukuyang 68 million voters na siyang naitala. Sa matagumpay na paglulunsad ng eGov.ph mobile app, ay hinikayat ng Department of Information and Communications Technology o DICT Kalinga ang publiko na gamitin ito para sa mas mabilis na transaksyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Paghihikayat ng ahensya, hindi na mahihirapan pa ang publiko na tumungo sa kanilang mga tanggapan dahil maaari nilang makita ang estado ng kanilang account sa app, gayon din ang mga alok na serbisyo ng ahensya. Kinakailangan lamang beripikahin ang inyong account para magamit ng tuluyan ng app na maaaring i-download sa Apple Store o Google Play Store. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal nagbubuga ng sunod-sunod na asupre. Senator Francis Tolentino sinabing maaaring mabawasan ang staff ng Chinese Embassy kung mapatunayan ang umano'y wiretapping. PBBM hindi papahintulutan na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Kongreso opisyal nang ipinasa ang Magna Carta for Children. Japan Ambassador tiniyak ang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG. Bilang ng mga na-deactivate na botante umabot sa mahigit 4 na milyon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Department of Health o DOH sa ilalim ng direksyon ni Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Abdullah Domama Jr. sa Abu Dhabi Global Healthcare Week upang pag-usapan ang tungkol sa mga issue at pag-unlad sa pandaigdigang kalusugan. Ang kasalukuyang tema ay Transforming the Global Health Ecosystem from Healthcare to Health, na siyang tanda ng paradigm shift sa global health approaches. Ayon sa DOH, tututukan nito ang paglipat mula sa reactive model of treating illnesses patungo sa proactive emphasis sa pagtataguyod ng kalusugan. Patuloy na nireresolba ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga ilegal na vape sa bansa sa pamamagitan ng pagkukumpiska at pagpapaigting sa kampanya sa pagsugpo nito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa kampanya ng Department of Trade and Industry o DTI laban sa mga ipinagbabawal na vape sa bansa ay patuloy itong nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP upang mahuli at makumpiska ang mga ito. Pagbabahagi ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa pagpasok ng mga hindi rehistradong vape products sa bansa ay patuloy ang operasyon ng PNP na matukoy ang mga ito at hindi na makabenta pa sa merkado. Kung kaya't paliwanag ni Pascual, ito ang dahilan kung bakit nais ito magkaroon ng kakayahan ang kagawaran sa mga pumapasok na kontrabando. Itatalaga naman ang sertipikasyon mula sa Philippine National Standards para sa mga produktong vape na magkakaroon ng pahintulot na magbenta sa merkado, kung saan inaasahan ito na maipatupad sa susunod na buwan.
Dagdag pa ng DTI, sa sertipikasyon na ito ay matutukoy ang mga hindi rehistrado kung saan agad namang kukumpiskahin ang mga produktong walang permit. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Huwebes, 16 ng Mayo, bumisita ang ilang opisyal ng gobyerno sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito ay upang magsagawa ng inspeksyon sa mga infrastruktura sa isla upang masiguro at mamonitor ang safety measures ng mga itinayong gusali sa lugar. Dumalo sa naturang kaganapan sina National Defense Secretary Gilberto Giboche Doro Jr., Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito at Senator Joel Villanueva. Kasama rin nila sa naging inspeksyon ang mga senior official ng Armed Forces of the Philippines. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal nagbubuga ng sunod-sunod na asupre. Senator Francis Tolentino sinabing maaaring mabawasan ang staff ng Chinese Embassy kung mapatunayan ang umano'y wiretapping. PBBM hindi papahintulutan na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Kongreso opisyal nang ipinasa ang Magna Carta for Children. Japan Ambassador tiniyak ang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG. Bilang ng mga na-deactivate na botante umabot sa mahigit 4 na milyon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ayon kay Senador Francis Tolentino, posibleng mabawasan ang staff ng Chinese Embassy kung mapatunayan na lumabag ito sa Anti-Wiretapping Act. Kaugnay ito nang umano'y ilalabas ng China na audio recording ng phone call sa isang pagitan ng Chinese diplomat at Westcom official. Laman umano nito ang pag-iit ng China na kasunduan sa Pilipinas ukol sa West Philippine Sea. Matatandaan na nanawagan si Senador Tolentino na imbestigahan sa Senado ang nasabing insidente. Malugod na sinalubong ng lungsod ng Pasay ang kasalukuyang Apostolic Nuncio to the Philippines na si Archbishop Charles Brown. Ang kaganapan ating tunghayan kay Daniza Lopez. Upang gunitain ang Feast of St. John Nepomucene sa Malibay, Pasay City kahapon, 16 ng Mayo, ay bumisita si Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Bilang masugid na parokyano ay mainit na sinalubong ito ni Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano sa Malibay Plaza. Sa pagdalo ni Archbishop Brown ay pinangunahan nito ang Thanksgiving Mass sa San Juan Nepomuceno Parish Church kung saan ibinahagi nito ang kahalagahan ng pagkukumpisalawang Sacrament of Reconciliation. Inihandog naman kay Archbishop Brown ang larawan ng patron saint bilang pasasalamat. Bagamat maikli lamang ang oras ng pagbisita ng Papal Nuncio, ay inihig naman ni Mayor Calixto Rubiano na nagpatuloy ang pagdiriwang ng kapistahan sa Pasay na mayroong inihandang iba't ibang mga aktibidad. Happy Fiesta! Viva! Hakawan! Viva! Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal na ang inaprubahan ng Komite sa Kapakanan ng mga Musmos ng Magna Carta of Children matapos ang pagdinig nito sa Kongreso. Ayon sa organisasyon ng Child Rights Network, kung may sasabatas, ito'y magiging komprehensibo sa pagpapatupad ng mga kautusan upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng bawat bata sa bansa. Matapos ang nasabing pagpasa, aabangan pa ang mga nalalabing deliberasyon para sa ikadalawa hanggang ikatlong pagbasa tungo sa pagsasabatas nito.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal nagbubuga ng sunod-sunod na asupre. Senator Francis Tolentino sinabing maaaring mabawasan ang staff ng Chinese Embassy kung mapatunayan ang umano'y wiretapping. PBBM hindi papahintulutan na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Kongreso opisyal nang ipinasa ang Magna Carta for Children. Japan Ambassador tiniyak ang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG. Bilang ng mga na-deactivate na botante umabot sa mahigit 4 na milyon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.